I'm sure when we're talking about the flood control scandal and we're talking about infrastructure scandals, we're referring to not just 32 projects. Kung nagkaroon sila ng 32 hearings lang, nakukuha ibig sabihin, hindi nila na tunton yung mga proyekto at hindi sila talaga nagkaroon ng investigation na malalim. Baka nagkaroon lang sila ng investigation dun sa Bulacan. Bakit Bulacan lang ba yung flood control scandal? Diba? Or a little bit of some sort of projects here and there. And then that's it. And then they say, pass your papers, we're done. We did a very good job. We were able to recommend the filing of charges for 65 individuals only. 65 individuals only. We're talking about hundreds and hundreds and hundreds, if not thousands of projects. Ang na-involve lang, 65 individuals ang na-recommend nila. Do you get my frustration, sir? Kasi ibig sabihin, napaka-onte, pass your paper, minadali. So kung minadali, pass your paper, di ibig sabihin, it's a show. It was not meant to actually make sure na makakapag-file ng appropriate proceedings, na makakapag-imbestiga ng maayos to get to the bottom of things at magkaroon talaga ng mga totoong ebidensya. Kaya nga inuulit lang ng ombudsman eh. So, the ICI to me is a show more than a quest for the truth. It is a show that this government was really doing something, and even those people who are in the show are not convinced, no? Kaya nga nag-resign na eh. kaya nga sinasabi lang, hirap ng trabaho namin dito, wala namang kapangyarihan, wala namang resources, ilang researchers ba, wala namang sariling budget, hindi nga malinaw kung anong mandato, hindi nga alam namin kung anong ginagawa, hindi nga totoong mga investigador. Yung mga sinulat doon, wala nga mga forensic analysis, walang forensic financial analysis, di ba? Na malinaw kung ano yung mga reports at bakit biglang all of a sudden early parts pa lang tinago na sa publiko yung proceedings. Hindi na natin mapanood kasi ang sabi, hindi raw alam magtanong ng mga commissioners kasi hindi naman sila investigador. Hindi raw alam kung paano magtanong, hindi alam paano mag-cross-examine. Just because si Justice Reyes doesn't mean na nag-trial siya ng matagal, di ba? Or naging investigador siya. Iba yung skill level ng kailangan doon eh, di ba? Justice, alam naman natin with all due respect, darating yung papeles sa kanya, i-evaluate niya na lang, tama, mali, tapos magsusulat siya, promulgate, that's done. But iba yung entire skill level ng investigation, asking the right questions, case build-up, and ang dami nagko-comment internally na parang hindi raw alam yung ganong skill level at kung paano gawin yon. Bakit ito nagre-rely tayo sa mga chismis? Kasi nga hindi binuksan eh. So hindi ka natin alam kung marunong magtanong o hindi, di ba sir? I remember, nung binuksan na nila, we didn't like what we heard naman sa questioning nila. I mean, the rumors are true. Hindi nga sila marunong magtanong. Hindi marunong magtanong. Kaya nga ito nga sir, tsaka nagtataka ko bakit pass your papers. Hindi ba? To be fair, dapat continuing ang investigation. Hindi ba? Dapat bawat projects na maanubalya bubusisiin. Bakit pass your paper na? Hindi ko mag-gets, sir. Hindi ko talaga mag-gets. I mean, kung totoo na gusto nila ang investigasyon at gusto nila mapakulong, bakit pass your paper na? Satisfied na kayo dito sa 65 individuals? 65 lang talaga naging involved sa flood control project. Really? Thousands of projects na pinag-uusapan natin dito, infrastructure projects, in the span of more than 10 years. Kasi kayo na nga nagsabi sa inyong findings na, or almost 10 years, 2016 pa nagsimula yung flood control. Tapos, 65 individuals. Really? Happy na ba tayo doon? 25 billion pesos lang ang may forfeiture? Really? Happy na ba tayo doon? Talagang ang ginagawa nyo dito, ini-incentivize nila yung pagnanakaw. Kasi 25 billion lang, trillion ng scandal, 25 billion lang pala ma-recover. Game na. Naka-1 na kasi 25 billion lang naman pala yung kaya nyo recover eh. Yung lahat, keep the change. Hindi ba, sir? Hindi talaga ako na-happy eh. Hindi talaga ako na-happy dito sa resulta ng ICI. Minadali, pangit ang pagkakamada, walang kwenta yung pagka-set up, hindi ni-resource ng properly, hindi binigyan ng matitinong investigador, hindi nilagyan ng matitinong staffing, tapos parang show lang siya. Propaganda more than anything else. So may duda ko. Sabi ni President Marcos ng kanyang SONA, hindi namin kayo palalampasin, iimbestigahan namin kayo, all of a sudden, anti-corruption czar, anti-corruption crusader itong si President Marcos, pero
nung nagbigay ng solusyon, parang show eh. Parang show. Propaganda eh. Para magmukhang may ginagawa sila eh. Tapos mamadali lang. Yun nga, so limited kasi ang pwedeng gawin ng presidente under his powers, di ba? Compared to Congress. Kaya I think merong mga parallel proposal sana sa House or sa Congress pero hindi nga umusod, di ba? And again, that goes to your thesis na hindi sila seryoso. Kasi if they were, di ba, they would have supported yung bills na gumawa ng commission na mas maraming may subpoena powers, di ba? All the things that the president thought he could not do or probably couldn't do anyway. It's not as if, sir, there were no proposals, no? Yung People's Commission, by Laila de Lima, by Chel Jokno, by Akbayan. Ang dami. Hanggang ngayon, hindi pa ina-actionan eh. Akala kasi nila, tapos na ba? Yun na yun, pass your papers. Ang sabi yata, hindi na kailangan eh. Hindi nga sinertify as urgent eh. So, para sa kanila, tapos na ang investigasyon. Anong klase? Sino-sino nakulong? Asan yung 52 billion ni Polong? 'Di ba? Asaan yung kay CLTG Builders, kay Super Lawrence de Sorogo? Nasaan yung andiyan pa sila Jinggoy at saka sila Senator Villanueva? Bakit hindi nababanggit si Mark Villar na DPWH secretary ng mga nangyayari itong mga bagay na ito? Tapos pass your paper na, tapos hindi sinertify yung bill, yung law, yung enabling law, we're done. Yeah. Nakakagalit. Di ba? Nakakagalit. Tapos, nilista dito ng mga statistics na ito, para bang yung statistics na ito, na sinulat ko nga, sir, is something to be proud of kung tinignan mo naman talaga yung magnitude noong iskandalo at noong pagnanakaw, 25 billion, ano yun? Ilang percent yun ng 1 trillion? Ginagalit naman ako nito mga to. Ilang ghost projects lang yun, di ba? Parang tapos 65 na individuals, ginagalit naman talaga tayo. Hindi, yung galit ng taong bayan, ang parang minamaliit yata ng mga ito eh. Tapos done na, pass your papers, binadala. Hindi ko talaga take. So, kung tingin nila, accomplishment report ito, nang hindi ko nakikita kung sino talaga yung kinukulong at hindi ko alam kung ilang peso talaga yung nare-recover, bakit pass your paper na? Yeah. And I was saying earlier, since mahina nga yung mandate, you cannot compel attendance, maraming nag-decline. No? That's probably the reason why ang baba ng number ng witnesses. Kasi sabi nila, I think may Duterte na nag-decline eh. Sabi niya, wala akong tinatago. Tapos biglang yung statement niya ay, wala naman pala kayong jurisdiction eh. So hindi na ako magpapakita. So yan yung internal yung internal weaknesses ng ICI na to. But di ba hiningi natin to dahil wala tayong tiwala sa nakikita natin sa Congress? Di ba, remember the time na nagagalit na si Jinggoy dun sa resource person, nagagalit na si Joel Villanueva, parang yung klaseng investigation to eh, you're crucifying the witnesses. Di ba yun ang dahilan kung bakit gumawa yung presidente ng independent commission? Hinihingi natin, sir, ang independent. And to begin with, yung sinetap niya hindi independent, nakatouch sa Office of the President, tapos yung mga kaalyado niya, yung mga nandun. Kaya nga makikita mo, di ba, si Sandro Marcos, nagmamadaling umattend. Attend daw ako. Attend ako. Sila, Romualdez. Attend ako nung hearing, di ba? Nagmamadali, pero closed door. Hindi ba kalokohan to? Di ba closed door? Hindi natin hiningi na closed door. Pangalawa, hiningi natin independent. Hindi Senado, hindi Kongreso, independent. Neither of which were given to us by this administration. It is frustrating. Inuuto tayo, winawalang bahala yung ating mga panawagan. Ang binibigay sa atin, breadcrumbs na naman. Ang resulta na naman itong mga ito, breadcrumbs na naman. And they get to keep the entire bread. Literally. Di ba? Tapos sa breadcrumbs, bali makaka-recover naman kayo ng 25 billion. Ay, hindi pa pala recovery yan, 25 billion. Recommendation pa lang yan. Kung whether ipapile ng Office of the Solicitor General o hindi natin alam ha. Basta nag-recommend kami. Yung 65 individuals nag-recommend kami. Hindi na namin titinan lahat yung mga project na iba. Ito lang, magninitpick lang kami ng mga iba't ibang project. Tapos sasabihin namin, pass your paper na. Kalokohan. Kalokohan na yun ako. Nainis ako, sir, nung binasa mo sa akin, di ko nga nalaman tong data na to eh. Buti sinabi mo sa akin eh. Nung pagkakita ko ng data, parang nakakainis eh. Nasira ba yung gabi mo? Nasira yung gabi. Akala nila, achievement. Proud na proud sila sa binadangle nila. Ginagawa na naman nilang, sorry, stupid yung taong bayan.
Meron pa nga dito, baka gusto mong magalit pa. The ICI initially aimed to examine over 238,000 projects. 238,000 projects before narrowing its scope. Di ba? Marami akong tanong dito, parang sinagot mo na eh. Narawing to its scope 2, ilan na lang? 5. Ay, yun na nga. Kasi ako, sir, kung go. meron lang silang 65 individuals na in-indict, baka 5 project lang ito. Mm-mm. Kasi isipin mo na lang, sir, sa isang project, ang sinasabi, ang scheme may congressman, okay? May contractor at yung mga staff niya, may DBM counterpart, may senador na counterpart, may Malacanang na counterpart, tapos 65. Tapos ang pinag-uusapan pa natin 238,000 projects, 65. Sino ba na? Di marami silang off the hook. So, it shows that crime does not pay. Crime pays. Hindi kayo tutugisin. Most of you will get away scot-free as billionaires, if not multi-hundred millionaires. No? And then meron lang akong papakitang breadcrumbs na 65. Only 5 will get convicted, if at all. 30 of which hindi magpo-prosper. 30 of which hindi talaga pa-filean. Pa-filean lang 35. 5 of which, yun lang siguro mako-convict kung may 5. Ano to, based on experience ba? Ay, ganun naman talaga, di ba? Nakita naman natin, ilan ba na-convict doon sa Napoli scandal? Ilan ba yung na-convict doon sa Farmally? Let our justice system frustratingly lets them get, parang they get away with all of the things that they've done scot-free. Sa Napoles lang eh. Di ba nakawala si Jinggoy, nakawala na rin na sila Enrile, nakawala si Joel Villanueva, di ba? Nakawala si Bong Revilla, nakawala si Gigi Reyes. Walang napapanagot sa korupsyon. Di ba sabi nga ni Ombudsman Remulla, hiningi niya tong trabaho na to para tugisin yung mga korap eh. But bakit parang napapagalan na rin tayo, no? So sana bilisan ni Ombudsman Remulla dahil tong ICI pass your paper na eh. So we are putting our hopes na lang kay Ombudsman Remulla kasi pass your paper na itong I think my statement yung office ng Ombudsman today na yung case against Senator Villanueva is in the advanced stage. Now, that's not a legal term, no? Pero nasa advanced stage na raw. Metastasize na ba? Ganon? Parang medical term eh. Hindi ko sure yung legal term na nasa advanced stages na eh. Di ba? Parang medical diagnosis. Right, but I think it's made to assure everyone na may nangyayari. Maybe not through the ICI, pero may nangyayari as far as the Office of the Ombudsman is concerned. Sana may nangyayari, no? Again, sa akin, sir, hanggat walang nakukulong ng tama, ilan pa lang eh. Ilan na ba nabilita mo na kulong? Tama ba ako? Si Bong Revilla, mag-asawang Diskaya, yung mga witnesses dati, sila Alcantara at saka sila Bryce, no? Na nasa witness protection program pa yata. O sino pa? Meron natang mga co-accused si dating Senator Revilla. Na-issue ng warrant. O yun lang. Ilang project lang yun? 238,000 ang sinabi. Ginagalit talaga ako ng mga to eh. Di ba, sir? Okay, actually, nung pinanood kita kay Christian, sabi ko, napaka diplomatic naman ni Dino. Parang hindi ako sanay. Ma-invite nga dito. Parang galitin. Binigyan mo kasi ako ng mga datos na yan, sir eh. Hindi ko na-expect eh. Pumapasok ko kanina, kala ko hindi pa on eh. Yung natin, naka-live ka na pala. Sabi ko pa, game na ba? Oh. Kaninang 7, nag-start na kami. Okay, so based on what you're saying, so may internal weaknesses, so he couldn't perform very well. Tsaka yung output niya, yung mandate is not clear. So ano yung mangyayari sa lahat ng ginawa nila? They could be reversed, di ba? Or kung
patuloy man ng Office of the Ombudsman halimbawa, that was within their power anyway. So parang dagdag lang talaga siya to make it look like merong ibang efforts, no? Ito yung accusation nga na nagduduplicate. Merong pending case nga sa Supreme Court na sina-challenge yung constitutionality ng ICI, and one of the grounds ay dahil na-duplicate lang or in-usurp ang function ng Office of the Ombudsman. Di ba, sir? Oo. Pero tapos na, pass your paper na yung ICI, hindi pa tapos rin na Supreme Court. Di ba? Hindi mo academic na. Buti Kaya, Actually, moot na yan. buti ng academic na yan. Yun, sir, yung internally, malabo yung batas, mahina yung batas, walang pangil. The personalities that were appointed initially were okay, but even them saw na this is, for lack of a better term, BS. No? Kaya nag-resignan, ayaw na, they had to get out. It was also not well resourced. And it feels like that the administration was not really serious to get to the bottom of things. It was just for pure show. Kaya nga nauna yung logo eh. Ang pangit naman. I'm sorry. Di ba? Nauna logo. Parang maganda pa yung logo ng Student Council eh. But for a massive anti-corruption commission, nauna yung logo, dumaloy ng ilang buwan lamang, tapos pass your paper na. We're done. We're so proud. Hindi ba wala na talagang pwedeng magawa but to wind up, given everything, given na isa na lang siyang commissioner? Commission pa ba yan pag isang tao na lang? Sabi ko, hirap makagawa ng quorum, no? Hirap makagawa ng quorum ito. Tsaka siguro dahil naman hindi nga well-resourced, baka siya rin na magbibilits. Siya magpe-preside, siya magbibilits. Siya rin, kausap niya rin yung sarili niya, di ba? Wala, inewan na siya eh. Bakit sa akin, sir? Hindi. Ako dapat. Kung seryoso ang Marcos administration, dapat ang ginawa nila, nag-reappoint ng mga bagong miyembro, in-identify mga projects na kailangang i-audit, no, at investigahan, binigyan sila ng deadline at timeline. So every month ba, dapat makakatapos kayo ng 1,000 projects, ni-resource properly ng mga team per project, including a forensic investigator, a lawyer, a financial analyst, di ba? Engineers, the ones who will take a look at the condition of the project, even yung mga post-audit, no, documentary. So may team, siguro 10 professionals, investigators who will take a look at each project and then come up with an initial report, and then i-hearing yung mga reports na yon at manghihingi ng mga witnesses, and then you come up with a report per project. Tapos may timeline yan. And dahil 200, sabi niyo sir, 238,000 projects yan supposedly, and dapat yan may justification why one project was not audited and not included in the list, and one project, why is it that they prioritize? How did they do the calculus in terms of prioritization? Dapat explain lang sa taong bayan. So ako, kung seryoso talaga sila, ganon. Hindi yung nag-cherry pick ng mga 10 project out of 238,000 based on whim and feelings, no? At dahil yun yung bukang skandaloso at yun yung mga available lamang na unang witnesses, pinabayaan na lahat. Tapos konting-konting hearing, 32 hearings in total. Marami pa ako na-hearing sa isang taon kesa dito sa mga to eh. May isa naman ako eh. May isa lang akong tao eh. Di ba? Di ba sir? Ako ko, 32 hearings lang kayo sa buong time, tapos pass your paper na. So yun, sa akin ang daming dapat to begin with may targets. May justification sa targets, may rationalization targets. I'm not saying you do to all 238,000 pero there is an acceptable formula on how to do random audits, di ba? So kung 238,000 yan, do we get 10% at least or 20%? 20%. Yung 20% na yun, yung lang i-random natin. We're gonna talk about, let's say for example, random sampling of 5% of the 20%. So kung 238,000, 47,600. Kahit na 10% ng 47,600, 4,700 projects man ang i-audit ninyo. Did you get me saying there's a reasonable formula on how to do random audits? I am not asking for 100%.
100%. But there is a formula and scientific way and empirical way of doing this so that it is a little bit representative, di ba, of the sample. And then you pare. deploy teams accordingly. And then you create a timeline in the next 2 years, 2.5 years, you finish this. All of this, come up with the report, and then come up with recommendations. Ito nangyari, cherry pick. Pagka cherry pick, nung ilang projects, kumuha ng maliit na recommendation sa ilang projects, sinubmit, I'm done! Good work Yun na to nga. me.